Sa bawat baryo, may mga tindahan na nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Isang lugar na tila walang kapintasan, puno ng amoy ng bagong lutong tinapay, ng tawanan, ng kwentuhan ng umaga. Pero sa baryo San Lazaro, may isang panaderyang ngayon ay wala na. Hindi dahil nalugi, kundi dahil napalot ito ng isang madilim at duguang kasaysayan. Ako nga pala si Sir August. Halina't ikikwento ko sa inyo ang misteryo ng Pintong Panadero. Ang panaderyang may pangalang Tinapay ng Umaga na pagmamay-ari ni Mang Eladio, isang tahimik, magalang at ayon sa mga residente, masyadong mabait para magalit. Araw-araw, alas 3 ng madaling araw, 7 panadero ang pumapasok para simulan ang pagluluto. Itong lalaki na di lamang magkakasama sa trabaho, kundi parang magkakapatid na. O isang araw, nawala ng amoy ang tinapay. Napalitan ito ng amoy na sunog ng laman. At isa-isa, nawala ang panadero. Unang nawala si Tomas, pinakamatanda at pinakapaborito ng mga suki. Ang sabi naman ni Mang Eladio, nag-resign na daw. Naman si Jepoy, biglang umalis. May personal daw na problema. Doon naman si Arman, si Leo, si Brando, si Carlo at si Nino. Sa loob ng isang linggo, 7 silang nawala. Walang paalam, walang katawan, walang kahit anong bakas. Maliban sa bahagyang amoy ng dugo sa lumang pugon. Tunog ng kalderong laging nahuhulog kahit wala namang gumagalaw. Isang kapitbahay ang naglakas loob ng report sa barangay. Sabi niya, gabi-gabi raw may naririnig siyang pagsigaw mula sa panaderya. Parang humihingi ng saklolo, pero parang may sinasakal din. Dahil sa sunod-sunod na pagkawala, pumasok ang mga tanod at pulis. Basement ng panaderya, may isang lihim na silid at doon natagpuan nila ang kanilang katapusan. Kahila-hilakbot, 7 katawan, walang ulo, nakaayos sa lamesang kahoy. May marka sa dibdib ng bawat isa, parang tinaga ng mainit na bakal. At sa dingding, nakasulat, gamit ang dugo, isa para sa bawat araw ng linggo. Sa sulok ng silid, naroon si Mang Eladio. Nakangitig, namumula ang mata, hawak ang lumang kutsilyong ginamit sa panghiwa ng tinapay. Hindi sila umalis. Aniya, kasama ko sila tuwing umaga. Lahat sila niluto ko ng buo, at sa puntong iyon, dinala siya sa mental hospital sa Kabayanan. Pero makalipas lang ilang araw, siya ay nagpakamatay. Sabi niya na may tining na nagtutulak sa kanya na maghain ng sakripisyo tuwing linggo ng tinapay. At mula noon, hindi na muling binuksan ng panaderya. Pero ang kwento ay nananatiling buhay. Hanggang ngayon, tuwing alas 3 ng madaling araw, may dumadaing sa harap ng dating panaderya. May amoy tinapay pa rin sa hangin. At kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mong may boses na bubulong sa likod mo. Mainit pa. Gusto mo bang tikman? Sa mundo ng tinapay, mainit ang simula. Pero minsan, sa init ng pugon, doon ka rin tinatapos. Kaya kung magigising ka ng alas 3 ng madaling araw at may maaamoy kang tinapay, huwag kang lumapit dahil baka ikaw na ang ikawalo.